Sa mga nagtatanong mga boss kung ano ba daw yung sukat ng aking amp rack. Yan, ito yung DIY na amp rack ko mga boss. Yan. Kasya ho dito yung tatlong amplifier mga boss. Pwede pa to dagdagan ng mga processors kung meron kayong power controller. Pwede mo ring dagdagan pa ng isang equalizer at isa ding crossover. At kung ano man yung mga processors mga boss, kasi meron pa siyang bakante. Ang sukat pala ng aking amp rack mga boss ay ito. Lagyan muna natin ng takip mga boss kasi ito yung kanyang full na sukat. Ito kasi yung takip niya sa taas. Yan. Yan, lalagyan pa yan ng twist lock dito, magkabilaan din dito sa kabila. Yan, yung kanyang buong sukat mga boss ay ito. Ito yung kanyang metro. Yan. Sukatin natin mula sa baba mga boss hanggang sa taas. Dito is 31 inches. Yan, 31 inches siya. At yung kanyang lapad is yan. So, balik rin natin yung meter. 20 and 3/4 inches yung kanyang lapad. Depende na rin mga boss yung ang kinuhanan ko kasi ng base dito is yung lapad ng mga processors at ampli kasi magkapareho lang naman yan ng lapad nila sa amp at saka processors. Nilagyan ko rin ng allowance mga boss dito sa bawat gilid ng 33 mm para meron siyang play mga boss yung ating mga gamit. Sa length naman ng ating amp rack mga boss na mula harap hanggang likod ay ito sukatin natin. Lalagay muna natin itong takip niya mga boss dito sa harap para masukat natin yung kanyang kabuuan. Tanggalin muna natin itong kanyang mesa. Yan. Yan. Ito yung kanyang mesa mga boss. Lagay natin dito sa harapan. Yan, takip natin. Ayan, at sukatin natin mga boss yung mula dito sa harap hanggang sa likod. Ayan, sukatin natin siya. Ito yung kanyang kabuuan mga boss na sukat. Nasa 23.5 cm. Inches pala. 23.5 inches mula likod hanggang harap mga boss yung sukat. Tapos kinating ko na lang dito mga boss. Yan. Mas maganda kasi mga boss, buuin muna yung buong box. Tsaka nyo katingin. Yan, kinating ko yan dyan. Yan hanggang dito paikot. Tapos dito naman so yung sa taas yan, kinating ko yan dun. Paikot din hanggang dito sa kabila. Yan. Kinating ko yan. Mas maganda nga boss kung gagawa kayo ng ganito is buuin nyo muna yung box bago nyo katingin yung kanyang para sa mesa at takip ng mixer. Kasi pag ginawa nyong magkaiba kasi mga boss, hindi nyo binuo lahat tsaka nyo na lang inasimbol is hindi siya magkakatugma. Ito yung kanyang mesa mga boss. Yan. Dito ko nilalagay yung aking laptop at saka yung mic receiver. Kahit ano mga boss, kung meron pwede rin lagyan ito ng mixer. Pero sa akin dito ko nilalagay yung mixer. Kasya dito yung 16 channel na mixer mga boss. Pero sa akin maliit lang kasi yung mixer ko is maluwag siya. Pero kasya to sa 16 channel na mixer dito. Itong mesa ko mga boss is pwede siyang tanggalin. Ito kasi siya mga boss ay ito yung takip ng aking amp rack. Yan, tanggalin natin. Yan. Yan, tinanggal natin mga boss. Meron siyang sabitan dito sa gilid mga boss. Yan. Sa aking mesa. Magkabilaan ito mga boss. Yan. Magkabilaan yan. Kasi
magdidepende kasi mga boss sa pwesto ng ating gig. Kaya nilagay ko sa magkabilaan yung kanyang bracket kasi baka yung pabor sa atin ng ating pag-operate, pwede natin ilagay dito sa kaliwa natin yung mesa o dito ba sa kanan. Ito yung kanyang sabitan mga boss sa aking mesa. Yan. Sinasabit ko yan dito. Yan. Sinasabit siya dito mga boss. Yung mesa natin. At yung kabila niya boss is meron siyang paa. Yan. Ito yung paa niya. Foldable siya mga boss. Yan. Nabili ko ito sa Shopee mga boss. Yan. Ipopost ko na lang yung seller nito sa Shopee. Yan yung kanyang pangalan mga boss. Pwede kayong umorder dyan. Dyan sa seller na yan. Kompleto na yan sa mga accessories niya boss. Yung kanyang sabitan at yung kanyang mga clamp. Ito pala yung kanyang mesa mga boss ay takip ito dito sa aking amp rack. Yan. Takip siya dyan. Pero ang kulang dito kasi mga boss is yung kanyang twist lock. Lalagyan ko pa ito na dito ng twist lock, dalawa. Yan. Magkabilaan. Medyo basic pa kasi hindi ko pa ito nalagyan. At meron din itong takip dito sa taas. Ito siya. Ito siya yung kanyang takip. Takip ng mixer. Ayan, lagay natin. Ayan. Yan yung takip ng mixer. Yan yung kanyang forma. Lalagyan pa ito dito ng twist lock mga boss sa kabila rin. Para takip ng ating mixer. Dito sa likod naman mga boss is yung takip ko dyan is flat lang. Yung pag ganon. Para siyang ano bang pangalan, yung up and down lang na flat na takip. Yun lang yung plano ko dyan sa likod. Pwede ring dalawang ganito na ilagay natin ng boss, pero sa akin ito lang yung nilagay ko, isang mesa lang. Ang kagandahan kasi nito mga boss ay hindi ka na magkakaproblema sa mesa pag meron kang gig. Kasi dala-dala mo lang yung mesa doon sa yung amp rack. At yung gulong pala nito mga boss, ito yung kanyang gulong. Nilagyan ko ng gulong siya. Nasa sa inyo boss kung lakihan nyo pa ng konti. Sa akin kasi ang sukat ng gulong is yung diameter ng gulong ay 2 inches siya yung diameter. Mas maganda mga boss yung mas malaki dito ng konti, yung 2.5 inches na gulong. Mas malaki, mas maganda. Pangit kasi yung maliit na mga boss na gulong. Mahirap pag medyo bato-bato yung area. Mahirap siyang hilahin o itulak. Di katulad ng malaki konti, madali lang siyang itulak at hilahin. At dito sa likod mga boss, yan nilagyan ko siya ng power outlet dito sa likod. Yan mga boss, yung aking amp rack. DIY lang ho ito yung aking amp rack mga boss. Pwede nyo ring i-revise yung sukat kung gusto nyo. Pero ito sa akin, okay na kasi hindi siya masyadong mataas at hindi rin masyadong mababa. Yung mga nabibili kasi sa mga tindahan mga boss, yung mga tapos na, yung kompleto na may mga accessories na is masyadong mataas. Ito tamang-tama lang. Ni-revise ko kasi yung sukat nun. Masyado kasi siyang mataas. Ito, ni-revise ko ng konti, binabaan ko ng nakalimutan ko anong sukat doon. Ito is tamang-tama lang para sa mga ibang processors na kulang. Yan mga boss, yung aking sukat ng aking amp rack.